May payo ako sa ate niya, payo bilang kaibigan. Ha? So ate niya, pasensya ka na kung napagsasabihan kita ng ganito, ha? Paano ko pong kunin yung lason sa daga sa kakabilang bahay? August 25, araw ng Lunes. Dahil nga ang team namin ay halos mag-aapat na araw na hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakabisita sa ginagawang pabahay natin kay ate niya. Dahil na rin nga sa naghahanap din kami ng iba nating pwede pang matulungan. Kaya ngayong araw ay maglalaan ang aming team ng oras para muling mabisita si ate niya. At ganoon na rin ang pinapagawa nating bahay para sa kanyang pamilya. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? At matapos nga rin naming mamili ng mga kailangan para kay ate niya, ay agad-agad naman kami nagbiyahe at makalipas ang isang oras ay narating namin ulit ang kanilang lugar. Okay guys, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. O nga pala, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, meron nga po pala tayong bagong upload. Kaninang tanghali po yan. Panoorin nyo po yung part 2 ng video ni Kuya Jonas sa mga hindi pa nakapanood. Panoorin nyo na po yan. Andyan po sa baba yung thumbnails. Hanapin nyo na lang po yan, yung thumbnails na yan. Yan po yung naging vlog kanina na tanghali. So ngayon, nandito naman kami ngayon kalahati niya para tingnan natin yung pabahay kung ano ng progress. Sa tingin ko, sa ilang araw dito ay nakapunta, marami nang nagbago. At pangalawa, tingnan natin si ate niya kung kamusta na ba. Okay, so kasama kong team, JM tsaka si Luke. At tara, punta tayo doon. Okay guys, so ito na, may dala din tayo ditong bigas tsaka mga groceries para kay ate niya. Para na sa ganoon ay alam nyo na, napag-usapan na natin sa live to. So tara, ano muna tayo. Set muna tayo doon sa kanila. Si JM may dala-dalang groceries. Yan. Buti na lang yung ulan kanina hindi lumakas, kasi kung lumakas sobrang dulas na naman dito sigurado. Ay, tingnan natin baka may gumagawa dito ngayon. Nasaan na sa atin niya? Si Ninyo. Nandito ba sa atin niya? Baka nasa kapitbahay. Check natin. Tao po. Tao po. So walang tao. Walang tao dito. Saan kaya tao dito? Nandun pala. Dito pala. Kamusta po ate niya? Pa, Lagyan mo po sa ganito mo para malinaw po yung pagsasalita mo. Iipit mo po dyan sa ganito mo po. Yan. Ba't nanginginig kamay mo? Nanginginig po yung kamay mo ay. Bakit po, kamusta naman natin niya? Ilang araw tayong hindi nakabalik dito? Ilang araw kami hindi nakapunta dito? ng 4 po ngayon. Pang-apat ngayong araw, ano? Opo, talaga pong antay po kayo, Kuya Mark. Oo. Wala po siyang pambiling bigas, pangulag sa mata. Ay, ganun. Okay. So, kamusta naman kayo ng mga anak mo? Mga naman anak, may kalukuhan pa rin. Sino? Yung panganay mo? Ninyo po. Bakit ano na naman ginawa niya? Dati hindi ko na lang po sasabihin. Bakit kanino niya ginawa? Hindi naman sa'yo. Hindi naman po. Okay. Mabuti. Pero asan si Ate Isil pala? Nagkakaon lang po sa anak. Nagkakaon? Opa. Akala ko nagkakahon ng anak. Sa Ipaisip ako doon ba? Kasi po nagsayaw po yung anak sa school. Okay. So, may performance yung anak niya kaya nandoon siya ngayon. Ang anak mo wala bang performance sa school? Wala ba silang sayaw? Dapat nandoon ka din pag may mga ganun natin niya. Walang po dito na Bakit? Dapat nakikita mo yung performance ng anak mo kapag ka ganun. anong ka po bilhin natin, hindi. Bantayin ko daw po ang nagagawa. Hindi. Kapag kami, ang anak mo, kapag ka mayroong performance ng anak mo, kailangan nandoon din ang magulang. Suporta sa anak yun. Kayo ba nagkausap na natin? Hindi pa? Okay naman po kami. Okay naman kayo? Anong sabi sa iyo? Ayos naman po. Wala naman. Ikaw, anong sinabi mo naman sa kanya? Hindi naman po ako nagpunta sa kanila. Paano kayo nagkausap? Dito lang po. Nagpunta siya dito? Siya po ang naghawak sa anak. Ngayon? Siya naghawak sa anak mo?
O di ibig sabihin okay kayo. Yun ang maganda. Yung hindi kayo magkaroon ng samahan ng loob. Ano? Pasensya ka na, ngayon lang ulit kami nakabisita. Akala ko nga po kayo sabi ko. Hindi pa. Sa 27 kami uuwi. Kasi yun ay 40 days ng mama ko. Ano? So, baka isang araw lang naman kami doon, balik din kagad kami. O nga pala, may dala kami sa yung bigas tsaka mga groceries na worth 2,000 pesos, mahigit. At saka bigas, tapos ito. Atinin niya ito, oh. Wait lang, buksan ko lang para maano mo. Nagbila ako dito ng mga, alam mo yun, mga cupcakes, mga ano. Para, ano ba binabaon ng anak mo pag pumapasok? Pera? Minsan po, pag po wala po akong pira, ang Ate Isil po nagbibigay. Hindi kasi, di ba, kagaya niyan, sinabi mo. Katulad po ngayon, siyang pang-ulam siya nagagawa. Okay. Sige, doon naman sa part na yun, isipin nyo kasi kami naman ang bahala doon sa kanila, no? Usap naman namin na akong bahala sa kanila, pati kay Kuya Aris. So, ngayon, ang inaano ko ay, yung mga anak mo dapat, ikaw na rin kasi nagsabi sa akin na, yung mga anak mo binibili laruan. Di ba? Lalo itong panganay mo, laruan ang binibili. Kaya dito, nagbila ako dito ng mga pwede mo sa kanyang ipabaon. Mga juice, maraming juice dito, maraming cupcakes, iba-iba, may biscuit, may kung ano-ano. Tapos may pang-ulam kayo na pwede mo lutuin. Tapos mga pang-snacks nila pag darating. Para atinin niya, hindi kayo magbigay ng baon na pera sa anak mo. Umuwi pala, hindi pala umuwi anak mo, no? Hindi stay pala sila doon. May ref ba kayo dito? Sila Ate Isil, meron ba? Alam ba? Ref, meron? Opo, meron. Ay, meron? Oh, tama pala. Sige, hayaan mo. By tomorrow kasi, babalik talaga kami dito. Kailangan namin ditong bumalik sa'yo. Kasi baka maisama ko na bukas yung gusto mo makausap. Ano? Hindi naman po ako umalis. Okay. Yun nga po, yung po umalis nga po, pinsan ko. Oo. Sakto po, nag-iisa po ako dito. Kasi po, ang ate po, naghahatid po doon sa aking babaeng anak sa school. Para ka naman po, isip ko, yung nga pong sa tatay. Bakit? Yung tatay pong nagbabawal sa akin. Yung po na alaala ko sa tatay. Yung pong haba pong maalis pong pinsan ko. Sinong pinsan? Yung pong pupuntang Cavite. Nung pumuntang Cavite, nung nakita mo, anong naisip mo? Naisip ko po Parang nasa poder ka pa din ng tatay mo ngayon? Ganun? po. Okay. Di ba, kagaya nga niyan, pinaliwanag ko naman na sa'yo yun na. Kaya naman po ako sasama sana. Baka po, magkikita po akong bagong kaibigan. Yun nga po, sabi nga iba, di naman po kayo habang buhay na yan. So Ate Ninya, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ng maraming kaibigan. Ano? Isa lang, dalawa lang sapat na yun. Basta totoo. Ano? Di ba napaliwanag ko naman na yun sa'yo na huwag mo nang dibdibin yan. Hayaan mo na yun, nangyari na yun. Basta ang mahalaga yung mga totoong tao na nagmamalasakit sa'yo, sila yung totoong nandyan. Kagaya natin, Lindy. Alam mo ba sabi sa akin natin, Lindy? Wala daw sa kanyang problema kung naandyan ka na nakatira sa totoong mong bahay, sa bahay mo mismo. Matulad po yung kahapon, po sila diyan, nagkakantahan. Hindi po talaga ako nagpunta. Bakit? Ayaw ko talaga po. Bakit ayaw mo? Paano pong, yung pong una, nagbawal po ang tao, sunod naman po nagbawal ang taas. Kasi po nag-ulan ng malakas. Hindi ko po maintindihan ang buhay din. Baka na-stress ka lang Ate Ninya. Pero alam mo, ikaw na rin nagsabi kanina na okay naman kayo ni Ate Lindy. Kung okay kayo, di sana nagpunta ka doon. Ibig sabihin, may something para sa'yo. Kasi ayaw mong pumunta doon sa kanya. Kung may celebration sila dyan kahapon. Ayan na nga yung celebration na malapit, hindi ka pa nagpunta. Alam mo, ito may payo ako sa Ate Ninya. Payo bilang kaibigan. Ha? Ito, sana mapakinggan mo, sana maisip mo to. May tatanong muna ako sa'yo. Sa lahat ba ng kapamilya mo, sino yung kamag-anak mo na tumindig sa'yo para ipaglabang ka sa tatay mo? Sino? Wala po akong isasagot nila. Wala kang isasagot? Kasi po Ibig sabihin, hindi mo na-appreciate yung effort ni Ate Lindy.
Ayun nga po dati, yung noong pong kasama ko kasi ang tatay. Yan nga po yung tinatanong ko sa'yo, sino ba ang kamag-anak mong iba na gumawa ng ginawa ni Ate Lindy? Walang iba, si Ate Lindy lang yun. Siya lang yung tumindig para sa'yo, para sa tatay mo. Para naman sa akin po yung taas po ang una sa akin. Oo nga, pero sino ginamit niya? Di ba si Ate Lindy? Yung Diyos nga may gusto niyan, pero ang ginamit niya si Ate Lindy at kami. Wala naman ibang kamag-anak mo na nagmalasakit sa'yo para ipaglabang ka sa tatay mo ng ganyang ginagawa niya. Si Ate Lindy lang yun. Walang iba. Sinong kamag-anak mong sumama sa'yo sa korte para ipaglabang ka sa papa mo? Hindi po. Walang iba. Alam mo ba, hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginawa niya? Naniniwala ka ba dun? Kasi ang dami sa'yo nakapalibot dito na kamag-anak mo na alam yung kwento mo, pero ni isa walang sumama. Siya lang. Di ba? Siya lang, tsaka si Ate Isil. Yung Kuya Mark mo, hindi pa niya kayang humarap sa papa mo eh. Kapatid mo pa yun si Kuya Mark, pero natatakot din siya. Pero si Ate Linding, pinsan mo lang, buong tapang siyang umaharap sa papa mo. Para lang ipaglaban, matigil yung ginagawa sa'yo. Kasi paras kayong babae, alam niyo yung nararamdaman mo bilang babae, alam niyo yung sitwasyon mo bilang babae. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, payo lang bilang kaibigan. Sa lahat ng tao na dapat hindi mo pagtaniman ng sama ng loob o kagalitan, ay si Ate Lindy at si Ate Isil yun. Huwag na huwag ka sa kanilang magtatanim ng sama ng loob or aawayin sila kasi sila lang yung tao na nagmahal sa iyo para ipaglabang ka sa papa mo, walang iba. Yung pagbawal sa iyo ni Ate Lindy nung nakaraan, ang gusto lang niya, natatakot siya na baka may ibang tao doon hindi nyo kamag-anak na pagsamantalahin yung iyong kahinaan. Ay nasa poder ka pa naman ni Ate Isil. Sabi niya, kung nandun ka na sa bahay mo, pwede mo nang gawin lahat, hindi siya mangingialam. Kasi nga wala ka na sa poder ni Ate Isil. Kasi alam mo ba, kapag may mangyari sa iyong masama doon, sinong mananagot? Yung pumayag sa iyo na pumunta ka doon. Di ba? Naisip mo ba yun? Oo. Sila ang mananagot, sila ang makukonsensya habang buhay kung may mangyari sa iyong hindi maganda. Oo, yung mga kamag-anak mo, wala sa iyong gagawin, kamag-anak mo yun. Paano yung ibang tao na hindi natin alam yung iniisip para sa iyo? Nasa poder ka pa ni Ate Isil. Pero kung wala ka na sa poder niya, sabi nila, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Nagigets mo ako, Ate Ninya? Naunawaan mo naman? Oo. Kaya wag ka magagalit kasi alam mo, hindi lahat ng tao talaga, promise, kayang gawin yung ginawa ng dalawang pinsan mo, ng pinsan mo. Hindi lahat ng tao kayang gawin niya na, isipin mo ha, tito niya yung ipapakulong niya. Ang hirap nun. Sarili mong kamag-anak yung ipapakulong mo, pero kailangan niyang gawin yun, kailangan kanyang kampihan. Kasi nga yung tatay mo, mali ang ginawa sa'yo, paras kayong babae. So Ate Ninya, pasensya ka na kung napagsasabihan kita ng ganito ha. Kasi gusto ko lang itatakbo sa isip mo na mali po yung mga naiisipan mo sa ngayon. Promise, mali po talaga. Sa kanila ka dapat mas lumapit kasi sila yung totoong nagmamalasakit sa iyo. Yung pagbabawal nila sa iyo ngayon lang yan. Kasi nga nandito ka pa sa poder ni Ate Isil, kargo ka pa nila. Pero pag nandiyan ka na sa sarili mong bahay, kahit ano daw gawin mo, kahit maglayas ka o ano man, wala na kasi silang pananagutan dun. Decision mo na po yun. Okay, hayaan mo na yun. Kung ano yung nangyaring hindi ka nakaalis nung nakaraan, hayaan mo na yun. Huwag ka nang sumama ng loob. Party lang yun. Di ba? Mas ikalulugod pa nga ng nasa taas kung nag-serve tayo sa kanya eh. Kaysa yung nagliliwaliw tayo ng kasiyahan. Alam nyo ba yung kwento nung pinalubog na bayan ni God kasi puro sila kasiyahan, puro inuman, ganun. Alam niyo yun? Panay sugal daw Sodom at Gomora po. Sa Sodoma ba yun? Ay, pinalubog. O yun na yun, yung sinunog. Sodom at Gomora po. Sodom at Gomora. Alam mo bang galit ang Diyos sa sobrang makamundong di ba? Yung masyado tayong makamundo. Puro kasiyahan. Instead na yung kumakanta ka sa video, okay, alay mo na lang kay God yung kanta mo. Parang ganun. Sample ko lang naman yun. Kaya huwag ka na malungkot, tinin niya. Ha?
Sabi ko sa'yo, pag natapos yung bahay mo, bibigyan kitang pera, lumabas ka, labas mo anak mo. Magtiwala ka kay ninyo, kaya niya makabalik dito. Sa bahay ninyo, kasi matalino yung anak mo. Huwag kang matakot sa kung anong ibabayad mo, alam ni ninyo kung magkano yung susupply sa'yo. Basta alam niya kung magkano yung bibilhin niyo. Oh. Tiwala ka sa anak mo, ha? Bibigyan ko kayong pera basta matapos tong bahay mo. Unahin na muna natin to. Pag natapos to, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Wala nang magbabawal sa'yo, Ate Ninya, promise. Kung yun yung gusto mo, gawin mo. Pero ngayon na nandito ka pa kala Ate Isel, wag na muna. Madali na yan. Bubong na lang, tsaka finishing, bintana, pinto, tapos na yan. Pwede ka na lumipat. Ngayon, tatanungin ulit kita, may sama ka pa ba ng loob kay Ate Lindy? Yung totoo. Wala po. Eh bakit ayaw mo pumunta dun sabi mo kahapon? Papahinga lang po ako. Tulad po ngayon, naggawa po sila, nangaiwanan ko po sila. Okay. Okay yun, Ate Ninya. So sana maunawaan mo kung bakit napagsasabihan kita ngayon ng ganito. Gusto ko lang din maitama yung naiisip mong mali. Kasi hindi lang ako nakakita nito, Ate Ninya, pati mga manonood natin nakikita nila na medyo nagiging iba yung ano mo, yung mga nagiging desisyon mo. Yun lang naman, pwede mo nang gawin lahat basta nandun ka na sa bahay mo. Ano? Okay. So si Kuya Aris, kamusta? Gumagawa siya dito? Po, tuwing po dumadating, katulad po kahapon-hapon, nag-ano po yung bakat. Nag-welding? Hindi po yung uli sa ano. Ay, pintura? Apa, Nasaan? yung po sa kural. Pininturahan muna bago ikakabit yun. Apa, Okay, baligtad ano. Baka para siguro madali, para hindi naaakit sa taas. apa. Pero ang alam ko nung kinakabit muna bago pinturahan. Pero kanya-kanyang diskarte naman yan. Okay, so ngayon magpapasahod daw kala Kuya Mark. Ano? Tingin mo may nadagdag sa bahay mo? Simula nung dumating kami? Hindi ko po alam Ang Kuya Aris po Pero ikaw, sa tingin mo may nadagdag ba? Ito naman po. Meron naman. Okay, sige. So, nalulungkot lang din ako kay Ate Ninya kasi alam mo, nagsabi din kasi sa akin si Ate Lindy na medyo siguro sumama din yung loob niya sa'yo. Kasi nga daw, nasabihan mo daw siya yata na inaakit ka niya na lang muna magsimba. Tapos sabi mo daw yata kung dyan lang din, wag na lang. Medyo sumama ang loob niya. Kung dahil lamang po doon sa lalaki, hindi muna po ako handa to. Hindi naman dahil doon. Gusto lang niya ikaw maisama nila sa simbahan. Medyo sumama ang loob niya kasi pati sa ganung bagay parang napapasama siya. Alam mo ba, sabi nga niya, kung pakaramdam niya na parang baliwala lahat ng sakripisyo niya, mag-a-abroad na lang daw ulit siya. Oo nga po Paano yung laban mo sa tatay mo? Wala nang ibang gagawa nun. Maniwala ka sa akin. Kung hindi mo kami kamag-anak, hindi kami sapat para tumistigo sa'yo. Kasi hindi kami yung madalas na nakakita sa'yo dito. Hindi gaya nila na nakapalibot sila sa'yo dito. Sabi ko nga po sa tita-tito ko, tapos na maglanit sa akin, okay na. Iiyak ko na naman sa isang tabi. Bakit? Sinong tita-tito ang magagalit sa'yo? Hindi po nagsasabi po sa akin. Na? Sasabi ko po sa kanila, kung po may nagkakalit po sa akin talaga, okay lang po sa akin. May magagalit sa'yo. Hindi naman nga sila sa'yo, Ate Ninya, magagalit kung tama din yun ang mga nagiging desisyon mo. Concern sila sa'yo kasi nga hindi po, ikaw na rin na nagsabi na hindi po sapat yung kaalaman mo. So paano sila magtitiwala na ikaw ay pumunta sa ibang lugar din kagaya nung gusto mong gawin? Na ikaw na mismo nagsabi na hindi sapat yung kaalaman mo. So ibig sabihin kapag ka meron sa yung, alam mo yun, may taong hindi natin alam ang pag-iisip tapos ikaw ay lokohin, madali ka nilang maluloko. Concern lang sila sa'yo. At hindi sila magagalit kung wala silang nakikitang mali. Alam naman namin na gusto mo maging malaya, di ba? Yun naman yung gusto mo, di ba? Yung maranasan mo maging malaya, hindi kagaya nung nandyan ng tatay mo.
Iba-iba ang tuwatakbo ang isip ko. Kaya nga, naguguluhan nga ikaw. Paano ko pong kunin yung lason sa daga sa kakabilang bahay? Anong lason? Sa daga? Yung pong sa isang bahay po namin. Bakit anong gagawin mo dun? Ano bang gagawin mo dun? Sa lason sa daga? Ha? Ano gagawin mo po doon? Natin niya. Mainom ka na ng lason? Ha? Sana po. Ang hirap na rin pa naman ako. Bakit kayo inom ng lason? Kung kailang malapit ka na sa katotohanan tsaka kasusuko, at saka kasalanan yun sa Diyos. Hindi yung kalugod-lugod sa Kanya. Hindi Kanya matatanggap kapag ginawa mo yun. Bakit mo naisipan yun? Natinin niya. Dahil nahihirapan ka? Hindi mo naisip yung mga anak mo po? Ang hirap po mag-alala ng may kasamang anak galing sa tatay. Anak mo pa rin po yan. Natinin niya. Huwag mo isipin yun. Tulad po sininyo, hindi pa rin po nagbabago sa kanyang kababoy. O kaya nga po sinasabi ko sa'yo, di ba? Ipunta natin siya sa Boys Town. Ayaw mo naman. Ayaw nga po sinasabi namin sa'yo. Hindi ka po kasi din minsan natin niya nakikinig din sa amin ay. Ayaw baga po yung sabi namin sa'yo, dali natin sa Boys Town para nang sa ganun, mapatino yung anak mo. Kasi nga hindi mo siya kaya ay. Ikaw naman po ang may gusto na dito na lang siya. Hindi nga po yung sinasabi namin sa'yo, ipadala muna natin siya doon para magbago. Ayaw mo naman. So, paano yan? Basta huwag mong isipin nyo, atinin niya kasi na yung mga anak mong inaalagaan ay galing sa tatay mo. Anak mo pa rin po yan. Kawawa naman sila, wala silang kasalanan dyan. Hindi naman nila ni-request na yung tatay mo maging tatay nila, di ba? Hindi, walang kasalanan yung mga anak mo dyan. Huwag mo silang idamay na ano. Kasi walang kasalanan sila dyan. Hindi nila choice na ang maging tatay nila ay tatay mo. Hindi silang pumili nun. Okay, so naguguluhan ito sa atin niya siguro eh. Okay. So hayaan mo na po at ano na lang, tingin ko naman sana nga nasabi lang yun ni Ate Lindy din kasi medyo sumama din yung loob niya. Kasi gusto ko naman nandiyan din si Ate Lindy hanggang sa makamit mo yung tagumpay mo matapos na lahat. Huwag mo kasi siyang awayin. Siya na nga lang yung kakampi mo sa tatay mo na ganyan eh. Alam mo ba yung sakripisyo niya na pagsama-sama sa'yo, may asawa at anak siya. Pero kasama mo siya kapag mayroong kang lakad. Bilib nga din ako sa asawa niya, hindi nagagalit eh. Talagang supportive din sa'yo. Nung panahon na manganganak ka, sino ang ibang nalapitan mo dito para magdala sa'yo sa ospital, sa paanakan? Sino nag-drive sa'yo? Po, Lindy. Oo, diba? Asawa natin Lindy pa rin. Kaya sila yung totoong may concern sa'yo dito. Sila yung totoong nagmamahal sa'yo dito. Kaya huwag silang kasamaan ng loob mo. Isipin mo na lang, kung hindi ka nakasama dun, okay lang yun. Pag natapos naman yung bahay, kami mismo ng mga anak ko lalabas kami. Kita mo, agree nga yung langit sa akin eh. Kumulog. Di ba? Sabi sa'yo eh, tama daw ako. Kumulog guys, yan lakas. Masabi niya, tama yan. Okay, sige. Ganito na lang. By tomorrow, babalik ako dito. Ano ba yung pangangailangan mo dito, Ate Ninya pa? Sabihin mo po sa amin para alam namin. Wala akong masabi pa. Sa sobrang bait niya sa Sa sobrang bait namin sa'yo.
Wala namang problema yun. Basta ano na lang. Sabi mo sa amin kung anong pangangailangan mo. Ganito na lang. Hanggang ngayon na nandito ka, may kuya pa ako kay Ate Isil. Baka pwede tayong maglaman ng magdadala kami ng mga fresh na pwede yung pang-almusalan. Alam mo yung mga tosino, hotdog, longganisa, mga ganun. Pwede ba? O, para nang sa ganun, kapag kakain kayo ng umagahan, may pang-ulam na kayo. Yung mga bata pagpapasok. Ano? O, may babaunin din. Pwede sila magbaon nun. Ano? Okay ba yun? Ha? O, para yun na lang lulutuin mo, pabaunin mo. Mga anak nga namin ni Commander, ganyan lang din baon eh. Pabaunin mo sila niyan, tapos dito ka kumuha ng pangmerienda nila. Para sigurado ka na pagkain yung mapupunta sa ano ng anak mo. Hindi sa mga laruan. Okay. So may alam ko, Ate Ninya, sa pagkakatanda ko may package pa na darating sa'yo. Hindi ko lang matandaan. Pero siguro, tatiming na lang natin na pag-ayos ng bahay mo, ano? Doon na namin dadalhin, ano? Okay po, kasi puno na. Baka wala namang paglagyan. Baka wala namang paglagyan dito, baka puno na, ano? Wala na po matulugan. Wala namang yung nga din iniisip ko, sabi ko nga, dapat pala hindi muna natin dinala. Kaso nga lang, gusto ko din makita na ng sponsor na matuwa sila na nadala na namin, ganyan. Di bale, yung parating pa kung meron, sa pagkakatanda ko talaga meron pa eh. Punta po ako din sa bahay ko. Hindi ko matanggap kung bagay ba ang ganyan ang bahay. Bakit naman? Bagay sa'yo yan. Basta ano lang, alagaan mo lang. Bagay sa'yo yan. At saktong-sakto sa inyong mag-iina yan. 2 kwarto, may sala. Saktong-sakto sa inyong mag-iina yan. Ano? Bagay sa'yo, deserve mo naman yan. Kasi nga, sa tinagal-tagal mo ba naman nagsakripisyo sa tatay mo? Deserve mo naman na maranasan naman yung maginhaginawang buhay. Alam ko, hindi mo pa kasi kayang ibigay sa sarili mo at sa mga anak mo yun. Kaya nandito kami. Kaya nga sabi ko, di ba, magnegosyo ka ng manok. Para nang sa ganun, malay mo, diyan ka pa yumaman. Baka naman di mo na kami makilala pag mayaman ka natin niya. Baka pag pupunta kami dito, di mo na kami pansinin. Yun nga po sabi sa akin iba. Mayaman na daw kami mag-ina. Kaya hindi po ako namamansin. Hindi naman. Hindi naman. O bakit di ka daw namamansin? Kasi sabi po sa akin, bakit po nagpunta po ako sa kanila. Sabi ko, sa Pasko na namang gala, bawal pa ngayon kasi. Okay. So, baka naiilang ka lang kaya hindi mo sila pinapansin ganon? Oo, naiilang lang. So, sa mga kabarangay dito natin niya, baka mamaya inisipin nyo ini-snub daw niya kayo. Mayaman na kaya din namamansin. Ano lang, nahihiya lang din siguro. Ano? Ganun ba yun? Oo, ganun lang daw yun. Alright, so. Sabi kasi po sa akin, pag daw po kayo kausap ko, batingin daw ko na po sila. O, mga taga-saan ba yan? Diyan lang po sa malapit. Okay, sa mga nagpapabati kay Ate Ninya, binabati ko po kayo ng maligayang Pasko. Biro lang, binabati ko po kayo ng magandang hapon at nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung makasalubong niyo si Ate Ninya, binabati niyo. Kasi nga lang, kung si Ate Ninya hindi na-response, baka nahihiya, unawain na lang po natin. Tayo naman dito ay kinakailangan pa nating unawain si Ate Ninya kasi hindi biro ang pinagdaanan niya. Traumatize ang kanyang pinagdaanan, guys, hindi biro. Kaya kinakailangan natin siyang triple na pangunawa ang kailangan natin sa kanya. Yun lang ang kailangan natin. Okay, so sige, ako naman napagsabihan ko lang din sa Ate Ninya ngayon para nagbabaka sakali ako na ma-realize din natin niya na mali yung naiisip niya sa taong tumutulong din sa kanya. Yun lang naman ang pinupunto ko dito, di ba? Alright, so sisilipin ko lang yung mo. Sige, bukas babalik ako dito, ibigyan din kita ng cash. Tapos dadala ko dito ng mga pang-almusalan baon ng anak mo. Wala ko po, sasama po ninyo. Oo nga, sasama ko dito bukas, ha? Sasama ko dito, ha? Kala ko nga po yung isang kutsi. Hindi yun. Sige, baya mo bukas. Pipilitin ko na maisama siya dito, ha? Kung ayaw niyang may camera, pwede naman nating i-blurred yan. Hindi, okay lang naman po sa iyo. Kami na naman po dalawa. Mag-usap. Walang problema. Pero kung magkaroon man kami ng interview sa kanya, pwede naman naming hindi pakita yung mukha niya. Ganon. Okay. So, silipin ko nga yung mo. Gusto ko masilip yung likod. Sama mo kami, Ate Ninya. Tara po, sitin na natin yung bahay mo dito sa likod. Saan tayo madaan? Dito na. Tingnan natin, guys, yung progress sa bahay ni Ate Ninya. Kasama ko sa Ate Ninya dito sa likod. At naguguluhan lang ito. Unawa ang kailangan. Kuya Mark, kamusta po? Late na sa akin na sabi ngayon nung nakaraan.
nagpapasabi pala kayo. Malayo-layo na kami, kaya sabi ko sa sunod na balik na lang. Asan yung pininturahan daw ni Kuya, ano? Hindi po, kuya. Ang pinampintura ay ano? Primer. Okay. So guys, dito ang gagamitin ay mga bakal, ano? Anong tawag dyan, Kuya Mark? Classes po. Trusses. Yan, trusses. I-welding yan o ano? Opo, welding pa. Welding. So ayan, trusses. Yung mga bakal pininturahan na ni Kuya Aris. Ito yung gagamitin para sa pagbububungan. Hindi kahoy guys, hindi kahoy. Bakal. Para ano. Ito. Alright. Silipin natin ang tahanan ni Ate Ninya. Malapit-lapit na to guys. Kunting tiis na lang to. Tapos na nga sa taas eh. Lahat na anuhan yung taas. Kompleto na. Nung nakaraan kasi hindi kulang pa to. Pero ngayon, lahat tapos na. Susunod na siguro dito itong trusses na, tas finishing, tas bubong. Ay, itong, bubong, tas floor. Pintuan, salamin ni Ate Ninya. Ito, dito po yung magiging ano niya, CR. Yan, paglabas mo ng pinto ng kusina. Ay, dito ay CR na. Ano? Yan po yung magiging ano natin dito, setup natin dito kay bahay ni Ate Ninya na ito. Alright, so dito banda yung kwarto dito. Tapos ito may kakaroon dito ng munting sala papunta naman dito sa likod, papunta dito. So pwede tayo dito maglagay ng table na maliit na pwede nila mapagkainan. Tapos doon na ay kusina, diyan na pagpunta nila doon. CR kusina, pwede na yan. So wala naman yung wala naman yung tawag dito, hindi yan open, papaklose natin yan. Tapos bubong na lang. Maganda nga po ito at hindi, alam mo Ate Ninya, dito mainit pag tag-init kasi ang taas mataas po yung bahay mo. Yung karamihan po na pabahay namin sa Bicol hanggang dito lang yun. Talagang pag nagkisame kami medyo mababa. Ito sobra to sa mga pinapagawa namin. Halos tatlong hollow blocks yung nadagdag niya sa taas. Hindi yan mainit pagka nagawa yan. Hindi yan mainit. Ganda na, Ate Ninya, kunting-kunti na lang. Kunting hininga na lang ito. Matatapos na rin. Natin dito guys sa likod. Yung pwede natin po yung Marcos yung Puso Negro. Puso Negro? Naghukay na pala sila. Opo. Aba na mamahinga. Ayos naghukay na pala sila dito guys. Ayun. Yan yung pagpapasukan ng sa CR. Maganda naman. At ay dito? Okay, panambak dito para maging pantay. Tama. Maganda. Maganda yung naisipan nila. O nga naman, kaysa maghanap ka pa ko sa mukunin panambak, di maghukay ka na. Para hindi na po tayo dito. Oo nga, tama nga naman. Maghukay ka na at yung hinukay mo, din yung itambak mo. Di ba? Tama nga naman na diskarte yun guys. Alright. So ano na lang to, antay-antay na lang tayong kunting panahon dito at matatapos na rin to guys. Kunting-kunti na lang. Nakikita na din natin yung matatapusan sa bahay ni Ate Ninya. Tapos pagtapos nito, handa natin para sa kaarawan mo Ate Ninya, ano? Ha? Tapos ko po yun. Hindi, pwede naman nating i-advance kung gusto mo. Para nataba ka po Ate Ninya. Nalaki po ang tiyan mo. Nalaki po ang tiyan mo. Ang taba-taba sa Ate Ninya dito. Kumpara nandun ka sa inyo, lubog na yung mukha mo dun. Kasi po nga, hindi naman po. Lagi ko nga po kasama ang tatay. Stress ano? Apo. Masakit sa ulo. Tapos po yung Gawa pa sa'yo. Yung ginagawa pa sa'yo. Patunga naman. Ngayon po muna na rin po na. Masyadong na sa isipin mo Masakit ka. Yun nga naman talaga ang nakakapayat. Sa totoo lang. Yung isip ka ng isip, di ba? Yun ang talagang doon ka mamayat kasi stress yun ay. Hindi kagaya ng pagod sa katawan, ipahinga mo lang, okay na yun. Pero yung pagod sa isip, yun ang mahirap kalaban. Ito maganda to guys. Itong mahabang bintana na to, pag ito nalagyan ng glass, maganda yan. Sabi ko nga po, akala ko po anong bukod po yung kubita. Oo nga, bukod nga. Hindi po wala pong pinto din. Yan, pintuan yan. Tatambakan nila yan. Taan na ang tingin ko. Hindi, kasi tatambakan pa yan. Kung tatambakan pa yan nila, mapantayan dyan. Kasi naglubog pa nga sila dito ng malalim-lalim din yung binilubog nila dyan ng hollow blocks. Pintuan yan. So nga pala, kaya pala ganyan siya kataas kasi wala pang tambak. Matambak pa dito, so mabuhasan pa yun halos dalawang
hollow block. Siya nga naman, magtatambak pa nga pala dito. Tama lang pala. Sakto lang yung ano niya, taas niya. Pero mataas pa rin do. Ngayon ang magiging pintuan mo. Papunta ng CR at saka kusina. Opo, sabi ko nga po sa kanila kahit po naroon po kubita ko, babaon din po ko sa kartong basin. Yung ihian po, kasi po dadaan po gabi nga. Maka po ito pag po ko po. Ay hindi, huwag kang mag-alala kasi papalagyan natin ng ilaw yan. Tapos ano yan, nakasara. Ano? Palalagyan natin ng daan talaga yan, papunta doon. Tapos kusina. Ano? Walang ano sa dyan. Yung ano ba, may hindi maganda maisip ang tao. Wala silang lulusutan dyan. Ano? Sabihin natin yan kay Kuya Aris. Ano? Naplano ko naman na yan. Yun nga lang, kailangan natin approval din ni Kuya Aris. Ano? Wala dyang lulusutan. O ano ninyo, kamusta pag-aaral mo? Ayos naman po. Kumusta tigas ng ulo? Okay na? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Utusan kasi Kuya Balot. May tatanong ako sa'yo, ano ninyo, halika. Kung sakaling dadaling ka muna namin sa buhay, paano yung mata mo? Masurat po. Ha? Masurat po. Ano yun? Nasungkit? Apo. Paano yung mata niya? Hindi ko po alam. Nakita ko na huli niya. Ba't namumulatan ka? Yan o. Hala ka. Bulag ka niyan. Ano na, paano yan? Surat po. Ano yun? Tagalogin mo, ano yun? Nung ano po, nadali ng kamay. Nang kuko. Mm. Ay nako. Bubulagin mo ang sarili mo. Hindi naman masakit. Hindi po. Hindi naman. Okay. So, ninyo, ikaw tatanungin ko. Kung dadaling ka namin sa Boys Town, papayag ka? Payag ka? Marami dong mga kalaro ka. Tapos dun mag-aaral ka din. Payag ka? Yung sakali man. Payag mo anak mo. Ano natin niya? Payag na payag anak mo. Wala. Kasi po Pasko. Patapusin muna natin Pasko. Sige. Pagkatapos ng Pasko ninyo, payag ka? Sige ha. Para maging ano ka na. Maging maayos ka na. Pagbalik mo dito, ano ka na kay mama mo. Mawala na sa'yo kung ano mo yung nakasanayan mo dating mali. Basta atin ninyo, pagkatapos ng Pasko ha. Malapit na yan, ilang buwan na lang. Ha? Sige. Ano ninyo, apir tayo. Tsaka ninyo, ganito. Gusto ko, pag natapos ng bahay nyo, labas kayo nila mama mo. Alam mo ba kung paano bumalik dito kung sakali? Kapag sasakay ng jeep, kapag sinabi sa'yo kung ano yung sasakyan, alam mo, kaya mo. Hindi mo alam. Hindi mo pa alam, pero pag sinabi sa'yo, kaya mo. Di ba? Dito naman po magpasama po kami sa isang piso. Pwede din naman. Kapatid po, hindi. Pwede din. Parang Kung ka-close mo naman yun, why not? Magpasama ka, ano? Masaya ka ba ninyo? Malapit na kayo magkabahay. Ha? Huwag mo lang gagawing dugyot, ha? Tulungan mong nanay mo maglinis-linis, ha? Pag natapos na. Ano? Mapir tayo ninyo. Okay, so tara, punta tayo dito. Okay guys, so magpapasahod din ako ngayon kala Kuya Mike. 1 linggo po nilang trabaho guys. Tsaka sa kasama niya. Kala Kuya Aris, tayo na lang naman magbibigay dun pagka ano. Alright. Bakit Kuya nagkakaroon kayo ng ng undertime mo nung mga nakaraan? fine. Bakit na uwi daw kayo alas 3? Hindi hindi, maaga naman kami umpisa. Okay. Ayun magpapagamot ng anak. Time na yun. Okay lang. Dinala niya sa ospital. Pero wala naman yun. Tinatanong ko lang Kuya. Sa lang naman yun yung nagdala sa ospital. Okay. So tinatanong ko lang naman para din alam namin kasi kagaya nga niya baka may mga emergency kayo. Yun sa kanya, emergency sa kanya. Pero kami gumawa ng maaga. Maaga kayong gumagawa. Ayos lang yun. Kasi paras lang din naman yun ay kung inagahan mo naman tapos out ka ng maaga, paras lang naman yun. Kinonsumo mo naman yung oras dun sa umaga eh. Walang problema yun. Okay? Wala. Okay. Okay, so bigay tayo ng pasahod. Ibigay tayo ng pasahod. Atin niya. Mangungutang muna ako bukas. Okay. So ito Asan si Kuya Mike? Kuya Mike, ali po kayo. Kuya Mike, nga pala. Linggo. Okay.
So, isang araw, bibisita ako sa anak mo, ha? May bibigay ako sa anak mo. Ha? Salamat po. May bibigay ako sa anak mo. Bibisitahin ko yung anak mo isang araw, ha? Pag medyo maluwag-luwag kami, puntahan ko siya, ha? Kahit na nagtatrabaho ko dito, ano man. Pero mas maganda kung nandun ka. Mabigay ko yung sahod mo, ikaw nang bahala magbigay kay kuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha? Okay. Thank you po. Sige, walang ano man, Kuya Mark. Yung sapatos mo, naiuwi mo na nakaraan? Kumusta? Ano nangyari? Sinong may sakit sa anak mo? Sige din po. Okay na ngayon? Okay na naman. Awan ng Diyos. Sige naman. Ano? Opo. O sige, kayo yata ay uwi na yata kayo. Sige, ingat kayo kuya. Walang ano man. Sige. Alright, so sige, ati ninyo ngayon. Ayan. So, nakapagpasahod na ako kuya mo. At ang problema ko naman ngayon ay yung dun sa mga kinukuha nilang merienda, yun naman ang kinakailangan kong mabayaran din. Pero siguro maliit pa naman yun. Ano na lang ako sa isang araw na lang siguro pagbalik namin. So, ano pa ba? Kailangan ko sabihin ngayon sa'yo, wala naman So, ninyo, kapag ba ikaw pumapasok, mas okay ba sa'yo ang nagbabaong ka ng mismong kakainin o bibili ka? Kapag bumibili ka kasi, laruan binibili mo eh. Hindi na po nabili laruan. Ha? Hindi na ako nabili. Pagkain. Pagkain ang binibili mo. Pero kung magbabaong ka ng pagkain, okay din. Ano ba, may mga juice ka? Bakit ayaw mo? May may tinda po yung masarap po. Ano yun? At saka may nabalitaan ako sa'yo. Ikaw pala hindi naman sa pinagbabawalan yung bata. Kumbaga magkaroon lang din ng disiplina sa pagkain. Kasi nga daw kapag ka nagdadala kami dito sa iyo, halimbawa mga cupcakes, talagang inuubos mo daw yun ng isang saglitan. Okay lang sana sa akin kung inuubos mo, binibigyan mo yung iba ding mga bata dito, pero ikaw lang daw tumitira lahat eh. Minamayat maya mo daw. Okay lang naman yun, kasi pagkain yun, hindi naman kailangan. Kaso nga lang, syempre, dapat magkaroon din tayo ng disiplina. Alam mo ba yung tinatawag na wag ubos biyaya? Dapat alam mo yun. Kailangan marunong tayo. Okay lang naman kung naubos ng isang saglitan, binigyan mo din yung ibang mga bata. Pero hindi, siya kanya lang daw eh. Siya lang umuubos lahat. Binabalik-balikan daw niya. Pagkaubos ng isa, balik. Kain, ubos, balik. Buti kung binigyan mo sana si mama mo, mga kapatid mo. Okay, sige. Ano na lang ninyo. Sa Boys Town, sigurado ako mababago yung mga ganyan mong ugali. Kaya sana sa pagkatapos ng Pasko, sasama ka ha? Ayos ba yun? Ha? Okay, sige. So, yun, maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin. Bukas atin ninyo, balik ako dito. Maraming salamat sa lahat ng sumama. At muli po, salamat sa panunood nyo. At dahil sa munting kinikita natin, ito, nakakapagpagawa tayo ng bahay. At nakaka-provide tayo kay lahat ninyo, paano pangangailangan nila. At sa munting kinikita din natin ay gusto kong makakuha tayo ng pangnegosyo ni Ate Ninya. Kaya maraming salamat po sa inyo. At muli po sa lahat din ang gusto pang tumulong para kay Ate Ninya sa kanyang pabahay. Welcome po kayo na kung gusto nyo mag-share sa atin. Yun lang naman. Umiyak na. Sige, tuwa. Okay, so maraming salamat. At uwi na rin kami siguro at paulan na. So salamat sa pagsama nyo. Muli, Marcos TV Channel, Commander Marcos. Supportan yung team namin, Rans TV, si Luke, si JM, salamat po. Umiyak na yung anak natin ninyo. Paano natin ninyo? Punta na kami ha? Babalik kami bukas. Kaya mo yun ninyo? Ha? Hindi ka nalalaki niyan. Lokos to, yung boto. Tama na. Bless. Tana. Bless na. Tana. Baka nagugutom natin yan, pa-breastfeed ka na doon sa loob. Okay, uwi na rin kami guys. At balik na lang tayo by tomorrow or next day. Pero bukas kailangan sikapin namin na makabalik dito. So salamat po ulit. God bless po sa lahat.